buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang What to Do with Your Mind. To believe in God is to be empowered. Faith makes the impossible possible. But how can we direct ourselves and how can we develop ourselves into very believing people of God? What to do with your mind? And kung ating pag-aaral, ano ba ang dapat gawin ng tao sa kanyang isip, sa kanyang utak, para lalo siyang malapit sa Diyos? Ama namin sa langit, salamat po dahil kayo'y laging nasa aming piling, sa aming pagtunghay sa inyong mga karunungan, Panginoon. Turuan nyo kami na maging tulad nyo. Isang munting bahagi ng inyong karunungan lamang ang mapa sa amin, Panginoon, ay sapat na upang makita namin ang hiwaga ng buhay at makapamuhay kami ng mapayapa, masagana at makadiyos. Lead us, teach us, forgive us our sins. And now, O Lord, as we gather at your feet, may your wisdom be ours. Turuan niyo po kami takayin sa karunungan na magdadala sa aming espiritu na mapalapit kami sa inyo. So be our teacher. Be the preacher, O God. We want to hear your voice. We want to learn at your feet. Gamitin niyo lang inyong lingkod na kasangkapan, subalit kayo ang mangaral. Lahat ng ito ay dinadalangin namin, itinatalaga sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. What to do with your mind? First of all, what are the basic truths about the mind? Ano ba ang talagang mahahalagang katotohanan tungkol sa isip ng tao na dapat nating laging maalala? First of all, there's truth to the saying that it's mind over matter. Nakapananaig ang isip sa mga pisikal na katotohanan. Nakapaghahari ang isip sa physical realities and natural laws. Ito isang kapangyarihan na bihirang nadidiskubre at nagagamit ng tao sa kanyang kapakinabangan, na ang kanyang isip ay makapangyarihan, higit na makapangyarihan sa physical world at sa nakikita natin ng ating mata, nadidinig ng ating tainga. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Napakahalaga ng sinasabi sa atin ng verse na ito. Huwag daw makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi papagbaguhin ang sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng pag-iisip. At pag daw naganap yun, ay mapapatunayan natin, makikita at magugustuhan kung ano talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. Biruin ninyo, nasasalungatin nyo ang takbo ng sandaigdigan sa pamamagitan ng pag-iisip. Ganun makapangyarihan ang isip. At sabi sa 1 Thessalonians 5:23, ang tao daw yung merong spirit, soul, and body. The spirit comes from God, is the part of God that is in us. The soul is our personality, centered on the brain or the mind, and the body is the physical attribute of a human being. At marapat lamang na ang espiritu na galing sa Diyos ang siyang maghari doon sa soul na tinatawag. Yung brain, yung utak, kailangan meron pang nangingibabaw doon at yon ay dapat ang espiritu ng Diyos. At ang brain naman ay nangingibabaw sa body, that's why mind over matter. Mind over the body. Kaya pag may mga taong nanalig na sila ay gagaling, ay gumagaling.
Pag may mga taong iniisip na sila ay may sakit, pinalulungkot nila ang kanilang sarili, kahit walang tunay na sakit at walang makitang sakit ng mga doktor, meron siyang karamdaman dahil nasa isip ang lahat ng bagay. The mind, the thought, and the emotion are of the soul. And the mind is empowered by the Creator in great and mysterious ways. Through faith, the mind can accomplish much. Thought and faith can accomplish much. Matthew 17:20-21, Jesus replied, "If you had faith no larger than a mustard seed, you could tell this mountain to move from here to there, and it would. Everything would be possible for you." A very graphic illustration of what we mean mind over matter. Sabi ng Panginoon, kung may pananalig ka na kahit mas maliit pa sa buto ng mustasa, at alam natin napakaliit ng buto ng mustasa, pwede mong utusan ng malaking bundok na yan na buhatin ang sarili niya at itapon ang sarili niya sa dagat at gagawin niya. Faith. And faith is a product of thinking. Nakarating ang tao sa buwan dahil inisip niya na pupunta siya doon at inisip niya kung paano siya pupunta doon. Naimbento ang cellphone, ang fax machine, dahil inisip ng tao na gagawin niya yon at nagagawa niya. Hanggang ngayon nga, napakalaking hiwaga kung paano lumalabas sa papel sa bahay mo yung fax na ipinadala sa isang napakalayong lugar. Bakit yung litratong kinuha lang ngayon sa cellphone na ipadala na agad sa'yo? Pero maliit na bagay pa lang yan. Marami pang magagawa ang tao kung gagamitin niya ang kanyang isip. Pero ang pinakamabisa, pinakamabuting paggamit ng isip ay disiplinahin itong manalig sa Diyos. Magkaroon ng pananalig, faith, because it is faith that moves mountains. Mark 9:23, Jesus replied, "Why do you say, 'if you can'? Anything is possible to someone who has faith." Kailan kaya natin madadagdagan pa ang pagkaunawa sa verses na ito? Sa sinasabi lagi ng Panginoon na lahat ay nagagawa ng tao pag siya ay nananalig. Really? Mind or faith over matter, over natural law, over the pattern of this world, over habits. Kasabi, be transformed by the renewing of your mind. Sinasabi mo, drug addict ka, alcoholic ka, ganito ang iyong mga bisyo, hindi mo na matalo. Sabi ng Panginoon, at sabi sa Romans, baguhin mo lang ang pag-iisip mo, mababago mo yan. Pero kung iniisip mong, hindi ko matatanggal ang aking bisyo, hindi nga matatanggal. Bakit? Yun ang iniisip mo Ang iniisip mo ang mangyayari. Ba't kayo ngayon nandito? Di ba dahil iniisip niyong pupunta kayo rito? Yung mga wala ngayon dito, di ba dahil iniisip nila, nagpasya sila siguro kaninang umaga, kahapon, na hindi sila pupunta, kaya wala sila rito. Pag inisip nyo, yun ang mangyayari. Kaya sinasabi nila, if there's a will, there's a way. Basta't ginusto, nagagawa ng paraan. So the mind and faith over physical and natural laws and such could be bypassed by thought. Sino makakapagsabing maiaangat ng tao ang eroplano mula sa lupa at mapalilipad? Pag kayo mga nasa airport, nakikita niyo mga inilalagay na bagahe sa eroplano? Kung gaano kabigat yun, gaano kabigat ang inyong katawan, napaaangat ng tao sa lupa ang eroplano at napapalanding sa tamang airport. Liban na lang sa mangilan-ngilang mga sakuna. Pero alam natin na nagawa ng pag-iisip. And yet, kakatiting pa lang yon sa pwede pang magawa ng pananalig. Lalo't ang pananalig na ito ay sa Panginoong Hesus na nagsabing, manalig kayo at magaganap. Maaring ito ay maganap sa physical reality o maganap sa loob ng inyong utak, which is better than physical reality, and in your perception, that is better than reality. Kaya may mga taong pag namamroblema, pipikit sila, mag-iisip ng magandang lugar, payapang bukid, sa tabi ng batis, bumababa ang blood pressure, bumabagal ang tibok ng puso, lumulusog ang katawan, iniisip pa lang.
Kaya mahalaga ang pag-iisip. Consider human endurance because of faith. Yung mga tao na pinapersecute religiously, nung unang panahon na nahaharap nila ang naglalagablab na apoy, pinapakain sila sa mga leon, nahaharap nila ng may kasiyahan at kapayapaan. Paano mo gagawin yun? Normally, matatakot ka siyempre. Pero dahil sa pananalig, nalalampasan, pati takot. Ano ang nagagawa ng pag-ibig? Mahal na mahal mo ang katawan mo, ni ayaw mong matusok ng aspile. Pero pag may mahal ka sa buhay, willing kang pabuksan ng iyong sikmura, kuhanin ang iyong atay at ilagay sa kanya para siya mabuhay. Yun ang nagagawa ng pag-ibig. Again, it is part of the mind, the emotion, love. Bakit may mga taong nahaharap ang mga punglo, ang mga bala, kamatayan para sa pag-ibig nila sa kanilang bayan? Again, it is faith. It is a work of the mind. And even health and medical laws and the so-called limits of medical facts are transcended by faith. Mayroon akong kilala na sa kanyang pananalig, hindi daw dapat siya magkaroon ng blood transfusion. Dinugo ng dinugo, kailangan ng blood transfusion. Tumatanggi siya, ayaw niya. Labag sa kanyang kalooban, nagpasya ang kanyang mga mahal sa buhay na pabigyan siya ng blood transfusion. Hindi pumasok ang dugo sa kanyang mga ugat. Hindi nagawa ng siyensya na ipasok ang dugo sa kanyang mga ugat dahil sa faith niya na hindi dapat mangyari yon. Kaya lang namatay siya. Pero kanyang napigil ng kanyang pananalig yung pagdaloy ng dugo mula doon sa instrumento patungo sa kanyang ugat. Samantalang halos naghihingalo na siya at wala ng consciousness. Gandun din ang pagpapagaling. May mga eksperimento sa medisina na nagsasabi ng tinatawag na placebo effect. May dalawang pangkat na mga may sakit. Isa ay pinainom ng gamot, na talagang gamot, at yung isang pangkat ay lingid sa kanilang kaalaman ay pinainom ng hindi naman gamot, pero mukhang gamot. Gumaling din sila. Hindi dahil sa ininom na gamot, kundi dahil nananalig silang gagaling sila dahil sa pinaniligan nilang gamot pala yung iniinom nila. Alam niyo yung mga tinatawag ng mga psychosomatic patients. Nabigo na ang buong ospital para hanapin ang sakit, pero ang daming sakit ng katawan kasi hindi sakit na physical, sakit sa isip. Napagka yung isip na yon ang pumayapa, nanalig, nalagay sa katahimikan, gumagaling yung mga sakit dahil wala naman talagang sakit, symptoms lang. Marami pang halimbawa ng kapangyarihan ng isip. Yung mga pinag-aaralan ngayon, na kuminsan allergic ang maraming relihiyoso na telekinesis, yung napapagalaw mo yung basong malayo nasa kabilang lugar, mental telepathy, pati ang mga tinatawag natin mga miracles, lahat yan ay gawa ng pananalig na lumalabag, lumalampas sa mga batas ng kalikasan. Kaya mahalaga ma-develop natin ang pag-iisip, lalo ang pananalig. Napakayaman at napakamakapangyarihan ng isang taong may matibay na pananampalataya sa Diyos. Dahil yung pananalig niya ay parang plug ng kuryente na naisasaksak niya doon sa outlet ng kuryente na siyang kapangyarihan ng Diyos. The mind is the greatest and the last frontier na dapat ay mas maunawa ng tao dahil yan ay bigay ng Diyos. Another basic truth about the mind is that you are your thoughts. Tayo ay bunga ng ating pag-iisip. O bakit mahaba ang iyong palda? Kasi yan ang iniisip mong dapat haba ng palda. Bakit ganyan ang kulay ng iyong buhok? Kasi iniisip mong yan ang gusto mo, yan ang bagay sa iyo. Bakit ganyan ang ugali mo, maramot ka? Kasi iniisip mong dapat ka magdamot sa dami nagsasamantala. Bakit may mapagbigay? Dahil yan ang inisip mo at ang kondisyon ng isip mong gawin dahil lumiligaya ka pag nagbibigay ka. Kanya-kanya ng ugali, kanya-kanya ng personalidad dahil kanya-kanyang paraan ng pag-iisip. Kaya napakahirap naman nahuhusgahan mo ang kapwa mo dahil hindi ka sangayon sa kanya. Iba siyang mag-isip sa pag-iisip mo, paano mo ililipat sa loob ng bungo niya ang iyong utak. Kaya mahalaga malawak ang pag-iisip.
Hindi lahat ng ayaw mong iniisip ng iba, ginagawa ng iba, huhusgahan mo agad. Kasi siya ay bunga ng kanyang pag-iisip. Your thoughts become you. Your thoughts become your character. Kaya pag mahilig ka magpatakot, pag naipon ang naipon, ikay magiging matatakotin. Pag mahilig kang sumama sa mga chismosa, magiging chismosa ka. Pagka lagi mo ang kausap ay yung nakakasira ng loob, masisiraan ang loob mo. Kasi yun ang pumapasok sa iyong isip. Kaya may kasabihan, sow a thought, reap an act. Magtanim ka daw ng isang uri ng pag-iisip, ang baanihin mo, isang kilos, isang aksyon ng iyong katawan. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. So magtanim ka sa isip mo ng isang bagay, magiging aksyon. Paulit-ulitin mo ang aksyon na yon, magiging kasanayan mo na, habit mo na yan. At dahil sa iyong habit, mabubuo ang iyong character. It begins with a thought. Kaya pag may mga taong ayaw natin, dapat nating unawain, ano kayang naranasan niya? Anong mga kabiguan, anong mga pait, anong hapdi ang dinanas? Ba't siya ganyan? Kasi siya ay bunga ng mga inisip niya. At bunga ng mga pinaniwalaan niya tungkol sa mga naranasan niya. At ang kanyang ginagawa pang araw-araw ay reaksyon lamang sa kanyang nakaraan. At reaksyon niya sa takot o pag-asa sa kinabukasan. Kaya may mga taong generous, mapagbigay, kasi maganda ang inaasahan nila sa future nila. May mga taong ubod ng damot kasi takot na takot sila sa future nila na maubusan. Kaya tayo, bunga ng iniisip natin. At yan ang pinag-aagawan ng Diyos at ni Satanas, ang ating utak. Yan ang pinag-aagaw-agawan ng mga isms, mga political ideology. Gagawin ka bang capitalist, o communist, o socialist? Pinag-aagawan ng mga relihiyon. Gagawin ka bang atheist? Gagawin ka bang conservative? Gagawin ka bang modern? Gagawin ka bang close-minded o open-minded? Ang lahat ay nag-aagaw-agawan sa inyong kaprasong utak. Kaya dapat ingatan. O ang mga lalaking bolero, inaagaw ang utak mo para mapapaniwala kang mahal mo kanya. At ang agad-agad namang ibigay mo sa kanya ang lahat ng gusto niya sa iyo. Ang mga salesmen, binibihag ang iyong utak para mapapaniwala kang hindi ka mabubuhay pag wala ang produkto niya. O ang produkto niya ang pinakamaganda sa lahat. Tayo, hindi natin alam, madalas binibihag din natin ang utak ng ating kapwa. Kaya inuuto mo kuminsan na yung asawa, inuuto mo ang iyong anak, nililinlang mo ang iyong kapitbahay, kasi oras na nakontrol mo ang takbo ng kanyang utak, magiging kapakinabangan mo yon. Kaya ang matitinong anak ng Diyos, binabantayan ang utak nila. Binabantayan kung sino ang papakinggan, kung ano ang titingnan, kung ano ang babasahin, kung ano ang pag-uusapan, dahil pag laging nauulit, pumapasok sa tenga, sa mata, nagtitira sa utak. And your thoughts become your reality. Tingnan nyo yung matatakotin sa dilim. Pag pinatay mo na ang ilaw sa gabi, takot na takot. Kailangan nasa loob siya ng kumot na para bang maipagtatanggol siya ng kumot sa sino mang kinatatakutan niya. Pero hindi takot sa dilim, magkasama sila sa kwarto, tulog na tulog, pahingang-pahinga, dahil hindi siya takot. Yung natatakot, hindi makatulog. Pareho lang silang nasa isang kwarto, pareho lang na madilim ang kwarto, pero magkaiba ang katotohanan na nagaganap sa kanilang buhay dahil magkaiba sila mag-isip. Pag inggitera ka, nasanay mo ang sarili mo na mainggit sa kapwa. Pag nakita mong gumaganda ang bahay ng kapitbahay mo, sumisikip ang iyong dibdib. Pero pag nasanay mo ang sarili mo na mag-appreciate ng accomplishments ng iba, tuwang-tuwa ka't gumaganda ang kapitbahay mo para tuwing dumudungaw ka, maganda ang tanawin nakikita mo. Pareho kayong kapitbahay, parehong bahay na gumaganda ang tinitingnan nyo, magkaiba kayo ng realidad kasi magkaiba kayong mag-isip. So review why you are able to get what you get. Review why you are able to do what you do. It is because of the way you think.
Kaya yung mga malalakas ang loob, maraming nagagawa sa buhay. Yung mahihina ang loob, laging umaatras, laging natatakot. Tatanggapin na lang na sila yung maapi, o makawawa, o mawalan, o maagawan. Yun ang buhay nila. Kasi ang isip nila, sila'y laging kimi. Lagi silang mapagbigay kahit sila na itong nawawalan. Whatever you are able to accomplish, it's because you thought of it first. And whatever you are not able to accomplish, it's because you assigned yourself to be a failure. Sinabi mo mahirap yata yan, hindi yata ito pwede. Papasok ka lang sa isang building, pag may gwardiya, pag tinanong mong, pwede bang pumasok? Hindi. Hindi ka papapasukin. Ba't kasi nagtanong ka pa? Subukan mong pumasok niya ng taas noo. Baka linisin pa niya yung sapatos mo. Dahil baka ikaw may-ari ng building. Nasa pagdadala mo ng sarili kung ang mga tao ikay aapihin o hindi. Again, anong iniisip mo tungkol sa sarili mo? Pag iniisip mong, kaapi-api naman ako talaga, so huhukot ka pa ng konti, yuyuko ka, kahit dumadaan butike, ang tawag mo, Sir, Ma'am, aapihin ka nga. Ganun ka kasi mag-isip. You attract the kind of reaction that people give you. So your thoughts become your destiny. Pag inisip mong mahirap lang ako, maliit lang ako, maitim lang ako, ganito lang ako, kawawa lang ako, yan ang magiging assignment mo sa buhay. Kasi ikaw na nag-assign. Susundin ka ng buong kalikasan dahil may kapangyarihan ng iyong isip. Bigay yun ng Diyos. Kaya dapat paano ka mag-isip? Choose what you think of. Pinipili ng tao kung anong iisipin. Kasi pag lagi mong iniisip, magiging yun ang katotohanan ng iyong buhay. Revelation 22:11. Evil people will keep on being evil, and everyone who is dirty-minded will still be dirty-minded. But good people will keep on doing right, and God's people will always be holy. And you know why so? Because that's how people think. Pag badang iniisip mo, di magiging badang action mo. Pag badang action mo, magiging badang habit. Pag badang habit, badang character. So pag badang iniisip mo, magiging bad ka. Ganun kasimple. Because of faith. Because of the power of thought. Kaya ang sabi ng Hebrews 3:1, fix your thoughts on Jesus. Sa Kanya tumingin. Siya ang isipin. Mga salita niya ang paalingaw-ngawin sa ating mga tainga. Mga ginawa niya ang ating tularan. And you would be like Jesus. Try to think like Satan. Maging mainggitin. Maging magagalitin. Mapangpuna, mapangmuhi. Magiging ganun ka rin sa iyong buhay. Kaya sabi ng Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Mga kapatid, tandaan natin tong verse na to. Pakaingatan, bantayan ang inyong pag-iisip. Pag may mga dumadapo na ng mga paru-paro ng kasinungalingan, no, alis, itaboy. Pag may dumadapong mga paru-paro ng takot, itaboy ang takot. Kasi pag ang inisip mo takot, matatakot ka. Kaya natatakot po ako. Kasi ang iniisip mo, yung katatakutan. Kaya ka natatakot. Ikaw ang may kagagawa niyan. Umiimbento ka ng problema mo sa buhay. Ba't di ka mag-isip ng magagandang bagay? Because your thoughts become your realities. Think into becoming and being something or someone. Bata pa lang ang tao, dapat nag-iisip na, sino ba ang mga gusto kong huwaran? Sino ang gusto kong tularan? Ang liliit pang bata naninigarilyo, bakit? Kasi yun ang ginagawa ng tatay ko. So yun tinutularan. Bata pa, lalaki, anong ambisyon mo sa buhay? Magkaroon po ng 3 asawa. Bakit? Ang tatay ko po 3 asawa. Mga maling halimbawa. Kaya dapat nagbibigay tayo lagi ng magandang halimbawa para may tularan ng mga bata. At kahit hindi na bata, pwede pa rin tumulad sa tama. Think of becoming something or someone.
Pag wala kayong balak na maging kung ano sa buhay, talagang kung ano na lang ang mangyayari sa inyong buhay. Dapat may plano. Those who fail to plan, plan to fail. So anong plano nyo sa buhay? Babae, may naliligaw sa yung lalaki, I love you ng I love you, text ang text. Itanong mo, anong plano mo sa akin? Balak mo ba akong pakasalan in the next 6 months? Ay, hindi. Ba't ka naliligaw? Anong balak mong gawin sa akin? Hingian ng baon? Ng sandwich? Tagagawa ng thesis? Wala ka palang balak sa akin. Ba't mo ko nililigawan? Dapat tinatanong nyo, anong balak mo sa akin? Magjo-join ka ng isang church. Anong balak nyo sa akin pag nag-join ako dito? May curriculum ba kayo dito? Na kung ako'y magko-cooperate, a-attend? May ma-attendan ba ako mga kurso? Anong balak nyo sa akin? Dapat may balak. Ang tanong, anong balak nyo sa buhay nyo? Anong balak nyong gagawin nyo pagtanda? Halimbawa, hindi pa kayo matanda ngayon. Balak nyo ba na meron kayong pera na pang tour, pang travel? Balak nyo ba na pag nagkakasakit kayo, meron kayong pampagamot? Kung yun ang balak nyo, may gagawin kayo ngayon para matupad yung balak na yon pagtanda nyo. Kasi kung wala kayong ganong plano habang bata kayo, pagtanda nyo, anong inaasam nyo mangyayari? May plano, may iniisip ang tao. Dahil pag inisip mo, ginusto mo, ipinanalangin mo, pinagsikapan mo, yun ang mangyayari. Liban na lang sa mangilang-ngilang mga sakuna. But if nature would have take its normal course, your plan and your desire is what will happen in your life. Mark 11:24, Jesus says, everything you ask for, meaning you believe or think of, in prayer, will be yours, if only you have faith. Pag hiningin ninyo at nananalig kayo, magiging inyo kung kayo may pananalig. Hindi magic. Kasi ang tunay na pananalig, may aksyon. Nananalig kang yayaman ka, may aksyon ka, magpapayaman ka. Hindi ka maghihintay na lumaglag yun mula sa langit. Nananalig ka na, tatanda ka malusog, may aksyon ka. Kumakain ka ng tama, nag-exercise ka, umiiwas ka sa mga unnecessary stress. Dahil yun ang paniniwala mo, therefore yun ang gagawin mo rin. Hindi pwedeng naniniwala ka sa isang bagay, tapos kabaligtaran yung ginagawa mo. Naniniwala kang yayaman ka, pero ang tamad-tamad mo, wala kang ginagawa. Hindi paniniwala yun. Ilusyon ang tawag doon. Dahil ang tunay na pinaniniwalaan, ginagawan ng paraan. Tinutupad. Kaya may mga heroes and heroines. Kaya may mga rebulto at mga monumento sa bawat plaza. O may monumento sa Jose Rizal sa bawat plaza ng Pilipinas. May dala-dala mga libro. Tapos uupo ka doon sa paanan ng monumento, magiinuman kayo, hindi malaki marunong magbasa. Sayang ang monumento. Kaya nga may monumento, sinasabi magbasa ka tulad ni Rizal. At kung kaya mo pa, magsulat ka tulad ni Rizal. Bakit may monumento si Bonifacio, may hawak-hawak na gulok? Pasabing, huwag kang pumayag na inaagaw ang mga island mo ng ibang bansa. Huwag kang pumapayag na inaagawan ka ng mga foreigners ng sarili mong bayan. Kaya may monumento. Kaya may mga public murals. Kaya may mga watawat. Kaya rin kung minsan sa religious life may mga idols. Kasi para gayahin mo yung ginawa ni ganung tao, ni ganung kung sino man na idol yon. Role models. Kaya dapat tingnan natin. Bakit may monumento? Decide what you want to be and think towards it. Gusto mo maging ideal mother, gusto mo maging nearly perfect wife, anong gagawin mo para mangyari yon? Marami mga tao, at hindi siguro kalabisang isiping lahat ng tao, gusto tahimik ang buhay nila sa pamilya. You want a peaceful family life. Pero anong ginagawa ng tatay, ng bababae, anong ginagawa ng nanay, nagkakasino, anong ginagawa ng mga anak, nagda-drugs? Paano mangyayaring magiging matiwasay ang buhay nyo? Ang iniisip at ginagawa pang araw-araw, hindi naman patungo doon. Sa iba patungo. Gusto mo friendly ka, gusto ka ng mga tao, pero wala kang ginawa, kundi i-backbite sila, i-chismis. Paano mangyayari yun? Iba ang ginagawa at iniisip mo. Decide what you want to be and reject thoughts that lead you away from it.
Create your self-image, then think unto it. By thinking, by projection, by desire, by prayer, and by corresponding action, step closer and closer to your dreams. Kaya ang sabi ng Psalm 26:2, test my thoughts and find out what I am like. Suriin niyo po ang aking mga iniisip, O Diyos, at ibunyag niyo kung ano talaga, sino talaga ako. If you want to change yourself, if you want to change your life, change your thoughts. Nandun ang tunay na labanan sa loob ng isip. Kasi pag ang isip nagpasya na, talo na ang lahat ng pinagpasyahan ito. Halimbawa, nagpasya ka sa isip mo, iiwan ko ang aking asawa. Nasa loob ng isip mo yon. Kahit araw-araw, pinaghahanda mo siya ng pagkain, may ginagawa ka na parang hindi ganon. One of these days, ang mangyayari talaga yung inisip mo. Kasi yun ang laman ng iyong isip. So anong ilalaman nyo sa isip nyo, mga kapatid? Paano ko kaya dadayain si Mrs.? Paano ko itatago sa kanya ang aking extra income? Paano ko magtatago ng kulasisi? Kasi pag inisip nyo yun ang magaganap. Pero gusto mong tumanda ka ng tahimik ang buhay nyo. Hindi ka nahihiya sa mga sarili mong anak. Gusto mong tumanda kayo in a very graceful way. Pag lagi mong iniisip yon, kikilos ka para yun ang mangyari. The mind is your very personal and private domain. Only you can really change the way you think. Kapag may mga magulang, kakausapin ako, Pastor, pwede niyo bang counselin yung anak ko kasi drug addict? Ang tanong ko, gusto ba niyang pa-counsel? Hindi po ayaw pong makinig anong gagawin mo sa akin? Pagsasalitain mo ko doon para rejectin lang niya ako? Pag gusto niyang pa-counsel, kahit nasa tawi-tawi, puntahan natin. Kung ayaw, ba't mo ko papapuntahin sa ayaw? Kahit ako magsirko, kumain ng aspile, bumuga ng apoy, walang mangyayari. Kasi ayaw. Dapat gusto. Kaya huwag niyong pinipilit ang mga tao, dinadaan sa pilit na sumunod sa inyo. Magkukunwari lang yung sumusunod. Pagtalikod nyo, susuwayin kayo. Ang kausapin nyo yung utak niya. Daanin nyo sa katwiran, sa paliwanag, kuminsan sa emosyon. Pero kailangan siya magpasya sa kanyang sarili na gusto niyang gawin na isang bagay. Yung mga gusto tumigil manigarilyo pero may dalawang nakatago doon sa kahon para just in case hindi niya makaya, may ilalabas siya. Kung ilalabas nyo rin yan, nakareserba na nga Ibig sabihin, hindi kayo determined na titigil. Yung mga magpapakasal, pero magtatago ng isang extra cellphone para sa mga kaibigan niya na ayaw niyang malaman ng misis niya. Yung misis naman, check ng cellphone number 1, hindi alam yung number 2, naiiwan lang sa office. Nasa drawer niya. Pupunta kayo sa office. Nasa locker, nandun yung mga ibang extra cellphone. Yung pala, gusto mo maging tapat pero may extra cellphone ka, actually, ang pinaghahandaan mo ay magtaksil. Yun ang gagawin mo kasi yun ang iniisip mo. 1 Corinthians 2:11, you are the only one who knows what is in your mind. You are the only one who knows your true self. Kahit ano pa ang maskara at matagumpay mong naisusuot sa harap ng lahat, ikaw kapatid nakakaalam, sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Kaya kung nais mo magbago, ikaw, wala nang iba ang dapat magpasya nun. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Hindi tayo ang ginagawa natin panglabas sa harap ng iba. Ang tunay na tayo ay kung anong iniisip natin sa ating private thoughts. At yun ang batid ng Diyos. Ang alam ng Diyos at nakikita niya yung tunay na iniisip mo. So how do you think? What do you think of? Where do your thoughts bring you?
For your sake, choose constructive, creative, positive, helpful thoughts. Napipili ang iniisip. Liban na lang, involved ka talaga sa conservation of the planet. Huwag mo nang laging isipin ng global warming. Gawin mo na lang magagawa mo, mag-conserve ka ng energy, mga carbon emissions, alamin mo kung anong dapat mo online, tapos huwag ka na mag-worry kung kailan kaya lulubog ang planeta sa tubig na natutunaw. Kasi matatakot ka lang. Tanong ng tanong, kailan po ang Earth's earthquake? Walang nakakapredict niyan. Kailan kaya ang second coming, ang pag-ulan ng asupre, ang pagbuka ng lupa? Ito may iniisip yun. Magpakatino ka na lang araw-araw, kahit anong mangyari, nasa poder ka ng Diyos. Ang isipin mo yung maganda, yung masaya, yung payapa. Huwag niyo lagi pag-usapan kung sinong namatay. Pag-usapan niyo kung sinong bagong silang. O may isang namatay pero may isang daang isinilang. Ay, nasa Pilipinas ka nga. Diba? Ang dami-daming isinisilang. Yung namamatay ang pagmumukmukan mo. Di lagi ka nalungkot. Ang dami-daming malusog, ang lagi niyong pag-uusapan yung may sakit. Ang wala na kayong pinag-usapan kundi kung sino ang pinakamataas na blood pressure, blood sugar, kung sino na ang si ano naputol na yung paa kasi may ganito. Ba't lagi nga ng topic? Kakalungkot. Ang isipin nyo ay nakakapagpaginhawa, nakakapagpasaya, kasi kung anong iniisip nyo, yun ang magiging emosyon. Kaya hindi mo naman maintindihan yung mga ibang taong hilig manood ng horror. Magbabayad ka para matakot. O kaya pipikit pa. Ba't ka pa nanood? May nanonood bang nakapikit? Sayang ang pera. Manonood ng mga dramang kay lulungkot. Wala namang istorya kundi sino ang tunay na ama ng bata. May iba pa bang kwento kundi mga nagkapalit na bata na hindi malaman kung sino ang tunay na magulang? At syempre ang ending malalaman din para namang may bago pa. Pero bakit nyo nakakaya na manood ng mga teleserye na araw-araw, galit na galit kayo sa kontrabida? Ang sama-sama ng loob nyo sa nangyayari doon sa kawawang bida. Matutulog kayo ang sama-sama ng loob, inaasam na malaman ng karugtong bukas at 6 na buwan kayong bibigyan ng ganyang lason sa inyong isip. Alam nyo din naman na happy ending yan eh. Bakit hindi piliin kung ano ang pinapanood? Ba't hindi kayo manood nung paano magtanim ng petchay? Di ba mas may mapapala kayo? Paano maglinis ng kusina? Pwede manonood kayo na may inaapi sobra, panahon pa ni Kopong-Kopong, yun ang kwento. Iyakan ng mga nanonood. What a waste of the energies of your lacrimal glands. Na umiiyak ka. Think of what would do you good. Your body, your soul, your spirit. Maraming sakit kasi hinahayaan mong dumapo sa'yo. Sabi ng Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yun ang isipin. Pwede kang mag-isip ng mga pangit na ugali ng asawa mo, pero ano nangyayari? Naiinis ka, nadidiscontento. Ba't di mo isipin kung ano yung magandang ugali niya? Sasaya ka pa. Parehong husband, parehong wife, pero dahil magkaiba ang pag-iisip mo, may ibang attitude. Reject, throw out negative, destructive, scary thoughts. Huwag nyo nang isipin kung paano magugunaw ang mundo. Pag nagunaw, di nagunaw. Kung problemahin. Ecclesiastes 11:10, rid yourself of all worry and pain. Patalsikin mo sa buhay mo ang pag-aalala at yung mga masakit isipin. Yung nakaraan na mga kapatid, ilibing nyo na sa limot. Huwag nyo na laging binubuksan-buksan pa ang malulungkot na kabanata ng inyong buhay, kung paano kayo naapi-api, naabu-abuso. Tapos na yun eh. Pero habang inuungkat nyo muli, nabubuhay muli. So sino ang bumubuhay doon? Kayo na. Halimbawa, isang malungkot na kwento, na-rape ka ng kung sino. Di ba ang lungkot nun? Pero minsan lang nangyari. Pero pag 10 beses mong inisip, parang 10 beses ka uli na-rape. At kung iisipin mo pa uli bukas, magpapaulit-ulit yon. Kaya ang itinuturo sa atin sa Biblia, magpatawad, limutin ang kahapon, and look forward with hope.
What's the point in reprising all your sorrows? Anong mapapala na i-replay lahat ang sama ng loob sa buhay? Ungkatin mo kung paano ang mga magulang nyo nung araw ay magkagalit para kayong mga magpipinsan ngayon ay magkagalit ulit. Tapos ituro mo sa magiging anak mo para yung susunod na third generation, sila magbangayan na naman dahil meron kayong lolo at lola, tiyo at tiya na nag-away noon, mamanahin nyo na. Yung awayan na yan habang panahon. Change the way you think. Mga pamilyang hindi masaya, mga magkakamag-anak na nag-aaway-away, palitan ang paraan ng pag-iisip. Kasi uulit-ulitin nyo lang, patatagalin, pahahabain ang mga alitan, at lahat naman nalulungkot, lahat nasasaktan, walang natutuwa. Bakit ka gagawa ng gano'n sa sarili mong buhay? Hebrews 12:1, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Itapon, iwaksi, patalsikin ang lahat ng sagabal sa kapayapaan, sa katahimikan, sa kasiyahan ng ating kalooban. Throw off imagined tragedies, fabricated fears, worries, anxieties, and even what you might call prophecies. Huwag kayong pakinig sa mga prophecies na nakakatakot. Maraming religious prophecies, gusto lang kayo ma-blackmail into donating, into serving, so that you get manipulated by the prophets, the so-called and self-appointed prophets. God gives you peace. Jesus wants you to rest. Anybody who doesn't want you to rest is not of Jesus. Walang ginawa kundi bigyan kayo ng alalahanin at takutin kayo. Mga prediction, mga horoscope, umiwas sa mga misfortune teller. Magpapahula ka, magbabayad ka, tapos sabihin ako, may masamang mangyayari sa iyo sa isang araw. Napaka-general. Kahit tuloy nasa lumsub ka, ay, ito yung hula. Natapilo ka, ay, ito yung hula. Kasi yung mga hula, very general. Ikaw na naniniwala, suswakan mo yun ng katotohanan dahil convinced ka na mangyayari yun. Kung may mangyayari sa inyong sakuna, total mangyayari pala. Ba't nyo pa gustong alamin? Di hayaan nyo na lang mangyari kung mangyayari. Pag merong masamang mangyayari sa inyo, hayaan nyo mangyari once. Pero pag nalaman nyo o inisip nyo, lagi nyong inisip-isip, maraming beses yung mangyayari. Before it happens, when you worry about it, and while it happens, therefore you worry, and because of that, you suffer more than once. Kaya ang sinabi ng Panginoon, let the day's own trouble be sufficient for the day. Tomorrow will have its own graces. Huwag nyo nang halongkatin yung mangyayari sa future, lalo't matatakot lang pala kayo. Colossians 2:8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Huwag kayong pabihag sa mga kabalbalan, sa mga kamangmangan na itinuturo na nagaan yung mga mangangaral. Don't be a captive of religious teaching that gives you nothing but fear. Why have religion that scares you, that makes you afraid, that stresses you? Ang main mission ng Panginoon is to give rest. Sabi niya sa Matthew 11:28, I came that you might have rest. Come to me, all of you who are heavy laden, and I'll give you rest. Restful paggaling sa Panginoon. Pero yung naligalig ka, natakot ng mamba, hindi yan galing sa Kanya. Kahit mukhang religious message yon. Sabi ng 1 Timothy 4:7, they have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Mga kwento ng kabalbalan na uso sa mga religious circles. Totoo po ba na may taong nakarating sa langit tapos bumaba para ikwento? Yan ba naman hanggang ngayon? Na-attract pa kayong maniwala? Nakarating na siya doon, babalik pa? Bakit? Para kwentuhan ka? Okay, nagpapadala sa mga ganyan. Ang mahalaga sa tao, mabuhay tayo ayon sa katuruan ng Panginoon. Do your best to be your best every day. And don't worry about heaven or hell or the future. God will take care of it. Ang atupagin mo yung ngayon. Paano ka mabubuhay ng mabuti, maayos, mabunga, mapayapa, mabait. Diyos na ang bahala sa iyo. Ecclesiastes 7:21, Solomon says, do not pay attention to every word people say. Magugulo ka lang. Choose what you hear, who you listen to,
and what you tell yourself. Mark 8:15, Jesus warned them, watch out, guard against the yeast of the Pharisees. Pag-ingatan yung mahawa kayo sa mga katuruan at pinagsasasabi ng mga Pharisees na yan. Romans 8:6, if our minds are ruled by our desires, we will die. But if our minds are ruled by the Spirit, we will have life and peace. So alam natin kung sino ang mumugad sa ating isip kung tayo'y payapa at tayo'y nag-e-enjoy ng buhay kahit man lang sa paraan ng ating pag-iisip. Kaya ang dalangin ng Psalm 139, 23-24, search me, O God, and know my heart, meaning know my mind. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Pag nananalangin tayo araw-araw mga kapatid, ang pasuri natin sa Diyos yung ating isip. Lord, ipakita mo sa akin kung paano ako mag-isip. Ituro mo sa akin kung paano mag-iisip ng tama. Turuan mo akong piliin ang iniisip. Thought could and should be focused on what is true, godly, and uplifting. Pag may kumakatok sa inyong tenga ng mga masasamang balita, nakakatakot, nakakalungkot, huwag niyong pagbuksan. Itaboy. Resist the devil and he will flee from you. 2 Corinthians 10, 3-5, we live in this world, but we don't act like its people or fight our battles with the weapons of this world. Instead, we use God's power that can destroy fortresses. We destroy arguments and every bit of pride that keeps anyone from knowing God. We capture people's thoughts and make them obey Christ. Napakagandang adhikain na ipasakop kay Jesus ang ating pag-iisip. We bring every thought captive to Jesus. Kasi siya lang ang pwedeng pagtiwalaan, paglagakan ng ating utak. Ang itinuturo niya, rest, peace, love. Pag ibinigay mo sa ibang yung utak, ang ituturo sa iyo, pride, warfare, quarrels, envy, jealousy. Kaya dapat piliin. Hold every thought captive to Jesus. So let us capture our own thoughts and make them focus on, dwell on, obey, and follow Jesus. Siya ang Savior. Siya ang nagbibigay ng rest, ng peace, ng love. Kanino ka pa? Mahirap bang isipin yon? Kaya ulitin natin Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Do not think as the world thinks. Be different in terms of thinking. Then you will know God. May susi dito sa Romans 12 kung paano makikilala ang Diyos, paano malalaman ng kanyang kalooban. Baguhin ang pag-iisip. Huwag makiayon sa pag-iisip ng sanlibutan. Iayon ang iyong isip sa pag-iisip ni Jesus at doon mo palang mabubuksan ang mahiwagang pinto ng Diyos. Doon mo palang siya makikita, makikilala, at doon mo malalaman ang maganda niyang kalooban sa iyo to the point that you appreciate it. Many of us get to be acquainted with the will of God for ourselves, but not all of us appreciate it. Many of us think that by following God, we will suffer, we have to sacrifice, so we don't appreciate, but we follow nevertheless out of fear. But when you change the way you think, when you not follow the pattern of how the world thinks, God will reveal to you His will, not only for you to follow, but for you to appreciate and love it. So think your way into growth and maturity. Tigilan ng pag-iisip bata. Think your way into happiness. Huwag palulungkotin ang sarili at ang kapwa. Think your way into godliness. Philippians 4:7, then
because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace and that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. So una, didisiplinahin mo ang sarili mo mag-isip nung nakakapagpapayapa. At pag naging habit mo na maging mapayapa, yung kapayapaan na yun ngayon, ang siya nang mag-uudyok sa iyong isip na laging maging mapayapa. Cyclical, one feeds itself. When you think of peaceful things, you become peaceful. And when you are peaceful, you will be thinking of peaceful things. So get into that very positive habit. Submit your mind to Jesus. Dear God, we thank you that we have Jesus to submit to. That we have Jesus as an example. The example. Salamat, Panginoon, dahil ayaw nyo kaming mawalay sa inyo. Turuan nyo kaming huwag iwalay ang aming pag-iisip. Turuan nyo ang mga mag-asawa na huwag magkalayo pag nagkakalayo na ang paraan ng pag-iisip. Unite families by uniting their thoughts and the way they think. Unite your church, O God, by uniting the way your people think. Unite our nation by making our people think the same way. Turuan niyo kami, Panginoon, na madisiplina ang pag-iisip, makilala ang mga tukso at sumisira sa aming isip, matanggihan ang mga ito. Lord, teach us to submit our thoughts to you. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ilang sandali, ano mga personal na project ang dapat natin gawin para madisiplina ang pag-iisip. Pagtanggi sa mga negative, mga nakakatakot, mga masama, at pag-iisip ng mabuti, ng maganda, at nakakapagpatahimik ng loob. Lord, guide your people. You know the situation of each one. Talk to each of us right now, O God, and guide us how we may apply this in our private lives. Be with the Lord in silent meditation. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang What to Do with Your Mind. Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan,
sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!